Ephesians chapter 6, at ating pumbasahin verse number 10 hanggang number 13. Ephesians chapter 6, verse number 10 to number 13. At sa ating mensahe ng Diyos, i-repeat. Ephesians chapter 6. Nakita po ninyo, tuloy po lang. Ating po sa talagang 10, hanggang 13. Pagaman ito po ay madalas natin kung maging teksto ay muli natin kung kapunan. Peso, kapit ba 6, talagang 10, hanggang 13. Alright, nandiyan po kayo? Pwede ang Bible at ball pen, at yung sultan. Verse number 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Nakain tayo? Okay, ngayon po si Brother Vincent Billen, I will pray. Sa gabi po ito na muli po kami binago sa bahay dalangin ng Panginoon. Para po kami muli na itong banal na salita, dalayan po ang meaning dahil sa mga spirit sa mga talaga. Dalayan po ang nahin po ang magsalita para po siya sa iyong mundo. Dalayan po natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Na madalas natin napapakinggan yung naging katwiran ng marami at ang iba nga ay isa na yung mga Kristiyano rin na iba na lang ang panahon ngayon. Iba na ang panahon ngayon. Now, wala namang masama sa sinasabi nila, pero ang malungkot ay ito yung sinasabi ng iba na iba na ang panahon ngayon. So pagkat ito may nahulugan lamang na parang tagpipin mo na ganito na ang takbo ng sa libutan at ganito na rin ang takbo ng mga tao at ganito na rin ang takbo maging ng Kristiyano. Kaya yun ang malungkot na. Ibig sabihin, kung makakita ko ng Kristiyano na worldly, makakita ko ng Kristiyano na mabisyo pa rin, ay tanggapin mo na sa pagkat iba na ang parang ngayon, 2024 na. Para bago binibigay ng justification, kung itong Kristiyano mga ito ay isa rin talagang hindi na tumagalaw ng church. Okay? Now, ano sabi ng Bible? That is verse number 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to what? To stand. To stand. Also, in verse number 13, and having done all. Dito lahat. And having what? Done all. Okay, kung nagawa mo ng lahat na para sa Panginoon, pero nandiyan pa rin ang kahirapan, anong dapat mo gawin? To stand. To stand. Okay, now, ito na, dalawang ulit ng ginawin sa isang stand. Anong pinapakita? Ito pinapakita na tayo, ng mga Kristiyano ay inaasahan ng Diyos na tayo ay laging handang manindigan na para sa Kanya. Ano yun? Manindigan na para sa Kanya. Okay? Now, wala lang katalog na 2025 man, pero ang tao, pareho pa rin ang puso. Okay? Remember, yung sinagkat ng Ecclesiastes,
there is no new thing under the sun. And reason, there is no new thing under the sun. Lumago ang technology, pero yung puso, yung nature ng tao, ganun pa rin. Okay, amen? In history, repeat what? Repeat itself. Repeat itself. Now, mas mabagis ba ang tao ngayon? Kaysa nung nakaraan ng mga panahon? Kaya kanina, yung documentary ng World War I and II. Pinakita yung mga high-ranking officer ni Hitler na namuno para patayin yung mga libo-libong Hudyo at patayin din yung mga libo-libong mga Soviet soldier na pinagmamarcha nila at pagka hindi na kaya pumarcha at pinabalik na lamang ang malapit nila. Pero malapit bilang tao ngayon. Kaya wala malapit kapahan. Pare-pareho lang. No? No, huwag natin kalimutan na sa lahat ng panahon, God is looking for Christian who will stand for the Lord. Okay, sa lahat ng panahon, God is looking for Christian who will stand for the Lord. Higit lalo sa huling kapanahonan. Ang Diyos ay lagi naghahanap ng mga mananampalataya, mga Christian na tatayo para sa Kanya. Amen? Amen siya. And then, hindi mo mawala niya. Now, also, remember sa Woklo, ang sabi ng Panginoon, sa kanyang muling pagparito, makatagpo pa kaya siya ng faithful. Nakita yun, di ba? Ano pinatahimati? Lagi siya naghahanap ng mga tao, Kristiyano na maninindigan na para sa Kanya. Ay, ating pag-usapan ng gabi, standing for the Lord. Standing for the Lord. Manindigan para sa Panginoon. Okay? Manindigan para sa Kanya. Hindi magpapatalo sa libutan. Okay? Hindi managaig ng kalaban. Hindi managaig ng mga pagsubok. Hindi managaig ng mga kalipitan. Ano ba ng maranasan, make paninindigan para sa Panginoon. Ano bisa? Kaya, sino man ang makasama, standing for the Lord. Okay? Ikaw kaya ngayong gabi, ikaw kaya isang Kristiyano na may paninindigan para sa Panginoon. Listen to me, Christian. Yes, if you are going to stand for the Lord, okay? At talagang kailangan against the devil, no? Ibigay itong ilang mga bagay na mahalagang taglay mo. May mga bagay na mahalagang pinataglay mo para makapalindigan ka sa Diyos. Okay? Number 1. Chapter 3, verse 17. Unang bagay na mahalagang taglay mo nasa iyo para makapalindigan ka para sa Panginoon. Chapter 3, verse 17. Chapter 3 and verse 17. Nandiyan na kayo? Masabi sa Bible lagi? That Christ may dwell in your heart by faith, that you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passes all knowledge, that ye may be filled with all the fullness of God. What is the verse 17? Na si Kristo ay what?
manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng ang pananampalataya. Alright? Alam mo po kita, na unang bagay na mahalagang taglay mo para makapalindigan ka sa Yeshua, a heart for the Lord. A heart for the Savior. Okay? Okay? May puso ka sa gawain niya. Okay? Liwanag ba? May puso ka sa gawain niya kasi may puso ka na para sa Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Kasi hindi talaga magagawa ng isang tao na manindigan siya para kay Kristo kung wala naman siyang puso sa Panginoon. Ang mangyayari kasi, lahat ng gagawin mo, napilitan ka lang. Napahiya ka na lamang. Amen? Amen? Sumunod-sunod ka lamang. May mga sinundan ka, pero wala kang puso kasi. Kaya sa number 17, that Christ may dwell in your heart. Maliwanag ba? Rinig mo? Ano nga yung dwell? Dwell means what? Abide. Amen? Si Christ, nakatira sa iyo. Nasa iyo. Okay. Now, alam niyo ulit, isang bagay na obserbahan niyo po lang. Yung Kristiyano na may puso sa Lord, madali mong mapansin. Kapansin-pansin mo siya. Masasip mo siya kapag kasama mo, kapag kausap mo siya. Meron siya kasing puso kay Kristo, kaya siya maalam sa Panginoon. Makakasundo ka. Madali mo siyang makakasundo pag ang pinag-uusapan mo siya gawain ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kasi meron siya naman kay Kristo. May puso sa Panginoon. See, he has a heart for the Lord. Ito po, Christian, ito po result of a real salvation. May puso siya kay Kristo. May puso siya sa Panginoon. Ito po resulta ng tunay na kaligtasan. Bakit siya may puso kay Kristo? Ano dahilan? Ano dahilan? Resulta ng what? Real salvation. Totoo yung kaligtasan niya. Totoong ligtas siya. Take on that. Ang sabi ko na, okay, you can sense it kapag ang tao ay may puso kay Christ. It is a kindred spirit. It is a kindred spirit. Nakasundo mo siya. Okay? Hindi siya nagiging cause ng division, hindi siya nagiging cause ng away-away, hearing siya, hindi. Kasi ang puso niya ay nakanino. Nakanino ka niya puso? Oh yes, nakikiras. Okay, hindi siya service. Okay? It is a result of real salvation. Now let me, real salvation is a new birth, di ba? Ang tunay na kaligtasan ay kapanganak ng muli. Sabihin na sa muli. Na-born again siya. Kaya meron siyang puso sa Panginoon. May pag-ibig kay Kristo, may pag-ibig sa gawain ng Diyos, at may pag-ibig sa salita ng Diyos. Alright? Secondly, it is a result of surrendered life. Resulta ito ng totoong kaligtasan. Pangalawa, resulta po ito ng what? Surrendered life. Surrendered life. Now, bakit siya surrender? Kasi yung salvation niya, totoo, kasi naunawa niya na siya binili sa halaga. In 1 Peter 1, 18 to 19, alright, ano sabi doon? Kayo ay tinubos, hindi ng pila, hindi ng ginto na nasisira, mula sa walang kabuluhang paraan na ninyong umuha. Kundi ng what? Precious blood. Diba? Ng mahalagang dugo ng kordero. Sa mga bibig ang dugo ni Kristo.
Kaya hindi ka mababalisa kapag may mga member ka na mapunta ng malayo, magkakatrabaho doon, o mag-aaral doon, hindi ka mababalisa. Kapag ang ating members ko at totoo o kalutasan, liwanag ba? Amen? At ano yung pangalawa? Meron siya ng pasang life? Okay. Hindi ka mag-aaral. Kasi may puso siya sa Panginoon. Hindi niya para ipagkanulo yung kanyang pananampalataya. Hindi siya para gumawa ng papapahiya at mapipintasan ang gawain at ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon. Bakit? Kasi meron siyang heart for the Savior. Okay? Pangalawa, okay, number one, na dapat itaglay ng Kristiyano para makapalindigan sa Lord. Ano number one? Paglakas? A heart for the Savior. Tonight, ikaw ba may puso sa Panginoon? Meron ka bang wagas na pag-ibig sa Kanya? Alright? Na makikita mo ito kapag ka-autoritasan is what? Ano yung number one? Ang salvation is what? Real. Pangalawa, natutuhan niya what? Yes, mag-surrender ng kanyang buhay sa Panginoon. Okay, magsuko, magpasako. Amen? Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil and he will flee from you. Secondly, alright, verse number 17. Ephesians chapter 6 and verse number 17. 6:17. Alright, tayo po naman. And take the helmet of salvation. And what? The sword of the Spirit. Which one? The Word of God. The Word of God. Pangalawa, keeping the Word of God. At una, a heart for the Savior. Pangalawa, okay, ay nag-iingat siya ng salita ng Diyos. Taglay niya sa kanyang buhay, taglay niya sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Okay? Taglay sa puso, taglay sa kanyang buhay. Now, Matthew 13 and verse 23. Tingnan po, Matthew 13 and verse 23. Naalala niyo yung binhi na bumaksak sa tabing kalsada at may mga binhi bumaksak sa babuhan at may mga binhi bumaksak sa dawagan. Narinig ba yun? Alam niyo yun? Okay, nagtagadawin ka. Yung tatlong binhi yun, hindi ligtas yung tatlohan. Hindi ligtas yung tatlo. Walang buhay. Okay, iba na rin? Alright. Okay, walang buhay, ha? Alright. Now, but in verse number 23, ano sabi ng 23? Matthew 13, 23. Alright, ready? Tayo po lahat, ready? Basa. Okay, kaya yan? Now, bakit itong binigay ito, kaya ay nagbunga ng daan-daan? Ang dahilan. Sapagkat yung salita ng Diyos, pinakinggan at kanyang naunawa. Nakasya? Pinakinggan at kanyang naunawa. Alright? Ano pinapakita? Yes. Okay. Yung word of God is what? Implanted sa kanyang puso. Natanim sa kanyang puso. Natanim sa kanyang puso. Kaya, naingatan niya. Yes, kaya you must have the word. You must have the word that implanted into your heart. Kung nais mo talaga na mapapalindigan ka na para sa Panginoon. Amen? Amen? You must have what? You must have the word of God implanted in your heart. Okay? Kaya para mapatanin, you must believe it and obey it. You must believe it and obey it. Okay? Tanggapin, paniwalaan, sundin. Okay?
Kaya mahalaga na hindi lang napakinggan ng salita, kundi ba? Naunawa mo. Amen? Naunawa mo kasi pininiwalaan mo at handa mo sundin. Now, yes, Christian, believe it and obey. No matter how difficult it may seem. Kahit na, bagamat minsan talaga parang mahirap mong gawin. Kaya ang sinabi ng Diyos, ano dapat mo gawin? Ano sila? Believe in God. Obey it. Nabibigyan ko pa ang lalaki. Proverbs 20, Kawikaan, chapter 3, 21 hanggang 23. Sino niyo po? Proverbs 3, 21. Alright. Okay. Basahin natin ka sa Tagalog, tingin niyo po sa screen. O, ano sabi? Anak ko. Okay. Na, so, sino nagsasalita? Sino nagsasalita dyan? Sino? Tatay mo? Okay, ang Diyos. Okay, anong tawag sa'yo? Ano ang tawag niyo sa'yo? Anak. Ano sabi na? Anak. Huwag sila mahiwalay sa iyong mata. Ano ang tinutukod niya na huwag mong ihiwalay sa mata mo? Yung hawak mo. Ano yun? The Bible, yung Word of God. Ang Diyos ay nagbili na huwag mong ihiwalay sa iyong mga mata. Ano ang pangalawa? Ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Yan ang Word of God. Okay? Yan ang magaling na karunungan. Okay? Ingatan mo. Huwag mong ihiwalay sa iyong mga mata. Naalala niyo yung mga high priest noong Old Testament times? Meron silang nakalagay lagi sa gitna ng loob nila. Alam niyo yan? Yun yung Psalms 119 yun, nakalagay sa loob nila. Akala nila ay literal nilalagay doon sa pagitan ng mata. Hindi ko na sabihin na siya. Yan sabihin. Kaya, ano yung sabihin sa huwag mong ihuwala sa iyong mga mata. Lagi mong binabasa. At inuunawa. Ingatan mo. Ingatan mo. Okay, bakit dapat ingatan? Pero kasabihan na ang salita ng Diyos ang maglalayo sa iyo sa kasalanan o yung kasalanan ang maghihiwalay sa iyo sa salita ng Diyos. Nakikinig kayo sa akin? Kaya parang makapanindigan ka sa Lord. Ayan yung pangalawa. Ingatan mo yung kanyang salita. Huwag mong ihiwalay sa iyong mga mata. Okay, kung ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan. Ano sa verse number 22? Kaya na, sa ganoon, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa. At ano ba? Biyaya sa iyong leeg. Nakita mo? Naliwanag ba? Yan ang kagalitan ng Word of God. Alright. Magaling sa buhay, abundant na ito pinag-uusapan. Yung pangalawa, biyaya sa iyong what? Biyaya sa iyong what? Okay. Leeg. Parang nagpapahiwatig ng kwintas. Yung kwintas, di ba, deklarasyon sa buhay mo? Ano ba? Nakatutulong para maging maganda yung isip kasi na. Kasi ka lang din. Pag yung Word of God, hindi mo inihiwalay sa iyong buhay, magaling yung buhay mo. Maganda kang panoorin. Walang kalokohan sa iyo. Okay, ang Word of God, isipin mo dekorasyon sa iyong buhay. 23. Kaya lahat, meron ba? Okay, kung magkaganoon, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay at ang iyong paaiwag. Okay mo? Hindi matipiso. Hindi ka na-open. Ano ba na mangyari? Wala kang nanapit. Wala kang sa mga kayo. Bakit? Sabagat yung salita ng Diyos, iniingatan mo. Amen? Amen? Nakakapatid pa rin hindi ka nasa mo. Kaya nga, a heart for the Savior, and second is what? Keeping what? Keeping? Ano ba ka naman outline? Yes, keeping the Word. Okay? Take a piece na. Kaya yes, sa huling kapanahunan, ay talagang perilous time will come. But when the Word of God hidden in your heart, okay?
hindi lang ito nakapagpapatibay sa atin, nakapagpapalago ng ating pananampalataya, but it also gives you freedom. Okay? It gives you freedom to be able to serve and to stand for God. Okay? Malaking tulong sa atin. Ha? Teka kita na, ang Diyos ay naghahanap ng mga tao nagtatayo para sa Kanya. Pero para makapanindigan ka, okay, mahalaga, dalawa, may puso ka sa Diyos, pangalawa, iniingatan mo yung Kanyang salita. Ha? Pangatlo, or chapter 4, verse 17. Ephesians chapter 4, 17 and 18. Ephesians chapter 4, 17 to 18. Alright, nakatala po? 4:17. Alright, sundan niyo po ako. Nag-iibasa. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other. Alright, sa Tagalog, yung Gentiles ay mga unsaved. Mga tao wala sa Panginoon. Ang bini sa atin ay what? Okay, huwag na kayong magsilakad o mamuhay na gaya ng mga hindi o unsaved sa pagpapalalo at sa kanilang pag-iisip. Number 18. 18, nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nahiwalay sila sa buhay ng Diyos. Dahil sa kahamalan, nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng panimula ng kanilang puso. Okay? Alam niyo ba kita? Okay, pangatlong bagay, a hatred for sin. A hatred for sin. Hindi ka na mamumuhay ng dating buhay mo nung wala ka pa sa Panginoon. Maliwanag ba? Bilang Kristiyano, bilang matuto ka na mamuhi, magalit sa kasalanan. Maliwanag ba? Amen? Hindi mo magagawa manindigan kay Christ. Kapag wala kang galit sa kasalanan. Pakita niyo po yung mga nanay na mahal yung baby nila. Galit sila sa virus. Maliwanag ba? Galit sila sa mga insekto, mga bagay na makakasakit sa kanilang anak. Ganun din ang Kristiyano. To stand for the Lord, meron ka dapat about hatred for sin. What is verse number, verse 22. Like that he put off concerning what? The former conversation, the old man. This is what? Corrupt according to the deceitful lust. Ito mo? Hubayin mo rin, datihan mong pagkatao. No, chapter 5:11. 5:11, ready? Chapter 5, ready? And then no fellowship with God. The fruitful works of darkness, but rather what? Reprove them. For it is what? It is a shame even to speak of those things which are done of them in what? Ito mo? Huwag kang mapagkamalan na gumagawa ka ng kalokohan or mga immoralidad. Yes, a hatred for sin. God hates sin. God hates sin. Okay? And God does not tolerate sin. Nakita mo kahit ano niya pagkakas si David. Liwanag ba? Hinatulan niya nung gumawa ng kasalanan. Bakit siya ano siya? Galit sa kasalanan. Okay? Yes, a hatred for sin. Amen siya? Amen? Makilala kang Kristiyano na hindi ka tumitigim ng alak kahit ng beer. Makilala kang Kristiyano ka at ang church mo ay hindi naninigarilyo yung mga tao.
Hindi nagsusugal, hindi nag-uwete, ba't yung man, logo man. Naliwanag ba? Naliwanag ba? I hate to proceed. Sa Kristiyano na may panindigan para kay Kristo, yung ganitong usapan, hindi mabigat sa kanya. Amen ka siya? Hindi ito mabigat sa kanya. Bakit? Kasi lahat ng ating binasa ay commandment of God. Diba? Utos ng Diyos. In 1 John 5, verse number 3. 1 John 5, number 3. Okay. Ano sa Bible? Sa 1 John 5, number 3. For this is the love of God, that we keep His what? Commandments. And His commandments are what? Okay? For this is the love of God. Diba? Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating ingatan ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos, hindi mabigat. Ito mo, a hatred for sin. Ha? Liwanag ba? Amen na? Pang-apat, holiness. Holiness. Ha? Holiness. Binasa ko yung buhay ng mga leaders sa Los Angeles. Yung si Gavin Newcomb, tsaka yung si Karen Bass. Yung in-governor yun ng Los Angeles. Yun naman si Karen Bass ay mayor. Tsaka yung lahat sila mga radikal, mga communist, Marxist lahat. Pro-abortion, pro-LGBT, lahat sila. Can you imagine? Totoo diba? Kung ilang taon, pinabayaan yung kagubatan, kung ilang taon, walang development yung kailang mga tungkol sa fireman, yung binawasan na yung diba? Yung sweldo ng mga fireman, binawasan. At yung hepe ng fireman, isa nag-request na pala sa gobyerno na kailangan natin nagdagdag na bumbero. Ignore. Okay, bakit? Pero nung panahon na sila'y gumagawa ng mga kaso kay Trump, documented, gumasto sila na may 200 million para lang gibain. Ito talaga mawalang yung mga ito. Ito lang, hindi may iwasan na lang sabihin talaga ng mga siguro kasi talaga sa mga Angeles. Sila yung nakita, ito mga usap din pala. Ano talaga, sa mga rally, LGBT, kasama yung kaya sa atin, sa Christian, mahalagang makita na may paninindigan tayo sa tama. Amen? Sa kabanalan. Di ba? Amen siya? Sa salita ng Diyos. Okay? Kaya number 4, holiness. Holiness that separates. Ito ka, holiness that separates. Okay? Kabanalan na naghihiwalay sa ating sama-sama. Now, in 1 Peter chapter 1, alright, ano sabi ng Lord? Be ye holy, for I am holy. Okay, 1 Peter chapter 1, verse number 30. 1 Peter 1, 30. Okay, 1 Peter 1, 16. 1 Peter 1, 16 tayo na po. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Okay. Now, ano ulit yung holy? Holy means what? Sanctified. Holy means what? Sanctified. Pag sinabing, okay, and sanctified means what? Set apart. Holy means sanctified, and sanctified means what? Set
apart. Ano yung set apart? Ibinukod, inihiwalay. Amen? Ibinukod. Okay, hindi mas naglukulan. Ibinukod na para sa Kanya. Liwanag ba? Amen? Ibinukod kamang Diyos sa salibutan para sa Kanya. Kaya tayong Kristiyano kasi, kayo ba? Ibinukod na rin para sa Kanya. Amen, Lisa? Amen? Set apart. Okay. Matanong pa. Yung sipin mo, yung toothbrush mo, sino gumagamit? Bukod sa'yo. Yung toothbrush mo, sino gumagamit bukod sa'yo? Ano sagot? Wala. Sabi yung toothbrush mo para kanino? Para sa'yo. Liwanag ba? Wala, ikaw, tingin sa akin, ikaw yung toothbrush. Ang may ay si Kristo. You are set apart para sa Kanya. Nagkakaroon mo na yan? Okay? Hindi niya gustong may gagamit na iba sa'yo. Ibinukod ka rin niya para sa Kanya. Liwanag ba? Hindi mo mag-stand para mag-crash kapag hindi mo natutuhan yung holiness na yan. Are you serious? Holiness that set apart. Ay nakita mo yung aking unang binasa, di ba? Huwag ka na mabuhay na parang hintim, na parang wala ka sa pagkakunawa pa. Di ba? Okay. Kasi patunayan mo kung ano ang nakalulukod na para sa Diyos. Sapagkat ikay ibinukod na ng Diyos na para sa Kanya. Okay. Amen? Sa ganun ba, makapalindigan ka na para sa Diyos. Okay? Set apart. Kaya nga, hindi na tayo sa ating sarili. Amen? We belong to God. Are you listening? Are you listening? Kaya maging sa atin, yung generation, yung mahaba yun. Kaya pag yan talagang inunawa mo, makikita mo talaga na yung katotohanan katotohanan talaga na, okay, na magkakaroon ka ng katwiran, I have no right to decide how I want to live. Kasi, para sa kanya ka na eh. I have no right to decide how I want to dress. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? I have no right to decide how I want to talk. And I have no right to decide where I want to go. Okay? Hindi ka na sa iyong sarili. Okay? Ikaw ay binili sa halaga. At ikaw ay ibinukod ng Diyos na para sa Kanya. Ikaw ay Kanya. Paliwanag ba? Ikaw ay Kanya. Kaya nga, para makapalindigan kay Kristo, yes. Okay. You must possess a holiness that separates. And then number 5, prayer habit. Prayer habit. Alright? Mahalaga ito, ha? Ano yung pang-lima that you must possess? Prayer habit. Okay, prayer habit. Okay? Pray without ceasing. Lagi mo palang pati. Okay. In Ephesians chapter 6, 18 to 19. Efeso Kapitulo 6, talatang 18 hanggang 20. Ephesians chapter 6, 18 to 19. 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Nakita mo, hindi ka
ka lang mag-pray para sa iyong sarili. Matuto ka mag-pray for others. Maliwanag ba? Amen? Amen? Nag-deposit ka para meron ka nag-withdraw. Oh. And number 19 pakalakas. And ano sabi ng pastor? Verse number 19, sa akin. Ano sabi ng pastor? And for me. Okay, that others may be given unto me, your pastor, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Yes, prayer habit. Luke 18:1. At nagsalita siya ng isang taglahagad that men ought always to pray and not to pray. At sinalita niya sa kanila ang isang taglahagad na sila'y dapat magsipanalangin lagi. Lagi. Alright, and lastly, pangulit, na dapat tayo tagday natin, tagday mo pa rin tagday natin lahat. Sa ganun pa rin, talagang magawa natin manindigan para sa Lord hanggang sa kanyang muling pagbalik to His Word. Number 6, I hope in the second coming of the Lord Jesus. Huwag itong mawawala sa atin. Na lagi tayong umaasa, lagi tayong naghihintay sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Huwag mong tatanggalin yan sa buhay. Alin sa isa? Huwag mong tatanggalin sa buhay niyo. Maging laman din yung prayer. Even so, come, Lord Jesus. Come. Okay? Okay? Ito yung hope that this is not a hope that everything will work out. Okay? It is a hope na si Kristo muling magbabalik. Siya muling magbabalik. Okay? Tanggapin natin ang tahanan na hindi mangyayari na wala ng digmaan. So, ano mang palitan mo, laging meron yan. Laging meron yan. Hanggang dumating na ang ating Panginoon. Okay? Hindi pahiwatig lamang talaga na hindi ito yung pinangako niya sa atin. Hindi tayo paghabang panahon sa daigdig nito. Ang ating citizenship is in heaven. Mula doon, hinihintay na lamang natin ang pagbalik ng ating Panginoon Yeso Cristo. Amen? Na siya magbabago ng ating katawang may kasiraan upang palitan ang kanyang katawan tulad ng kanyang katawan na puspos na kaluwal hatinan. Kaya natin ito may Laking-laking ko sa aming masalamat ko. Ako'y lumalalain ni Lord na mga anak mong ito na nakatay